Sabi nila walang magulang na matitiis ang anak. Lahat ng magulang ginawa para sa kabutihan ng anak. Walang magulang na ipapahamak ang anak. Mga salita at mga paniniwala nila na hindi naman totoo. Siguro sa kanila, baka ganun, pero para sa akin, lahat yan ay kasinungalingan. Kung sino pa ang kadugo mo, kung sino pa ang kalaman mo, mismong magulang mo, ang mabibigay pa ng pasakit at pang-aabuso, masakit na tanggapin at katotohanan, pero ito ang tunay na nangyari sa aking buhay. Ako si Hazel, at ito ang aking kwento. Welcome sa Kwentong Masarap. Kung ikaw ay bago lamang na napadpad sa ating channel at nais mo ng ganitong mga content, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at share ang ating mga videos. Maaari rin kayong mag-comment sa ating comment section. If meron naman kayong mga story na tulad nito, maaari ninyong isend sa ating email account na nakalagay sa ating description. Ngunit kung sa iyong palagay ay hindi nararapat sa iyo ang temang ito, huwag na lamang pong manood at scroll down na lamang. Maraming salamat. Hector, alas 3 na, tumayo ka na dyan, darating na ang truck, para makakuha ka ng marami, ang sabi ni nanay sa aking tatay. Ginising na niya ito para mangalakal na siya nitong hanap buhay. Masakit ang ulo ko, hangover ako, naparami ang inom ko kagabi, yung mga anak mo na lang ang gisingin mo, sagot ni tatay kay nanay. Renny, Hazel, Len, magsitayo na kayo dyan, tulungan ninyo ako na mangalakal, mang-hangover ang tatay ninyo. Saka dapat lang na matuto na kayo maghanap buhay, sabi ni nanay sa amin. Ako naman ay gising na noon, kahit alas 3 pa lang ng madaling araw, naririnig ko na kasi ang mga malalaking truck na dumadaan. Si Kuya Renny ang panganay namin, at si Len naman. Nabunso, pupungas po na si Kuya tumayo sa higaan, pero si Len, dahil antok na antok pa, hindi talaga tumayo, kaya ang ginawa ni nanay kumuha pa ito ng pamalo at papaluin pa sana si Len, dahil ayaw gumising. Nakita ko agad iyon, kaya agad akong lumapit kay Len, sabay na itinayo ko. Agad naman kinuha ni Kuya Renny ang kariton namin at sumakay kaming dalawa ni Len. Hinintay namin saglit si nanay sa labas ng barong-barong, pero nang balikan ni Kuya sa loob. Dahil matagal lumabas, tulog ito na magkayakap pa ang dalawa. Kaya kaming tatlo ay tumuloy na sa dump site kung saan dumarating ang mga truck ng basura para kumuha kami at nang may maibenta. Kuya, nauuhaw ako, sabi ni Len ang gumising na ito. Wala pa tayong pera, mamaya na, baka may mapulot tayo dyan, sagot ni Kuya sa bunso namin. Tumahimik lang din si bunso, matapos na masabi ni Kuya. Pero alam ko na hindi lang uhaw ang nararamdaman ni Len, dahil simula kagabi, wala pa kaming kain na magkakapatid. Gabi na kasi umuwi si nanay at tatay, galing daw doon sa kaibigan nila na may birthday, nakipag-inuman sila doon. Naghintay naman kami sa kanila, pero nang dumating at humingi ako ng pambili ng pagkain, nagalit pa sa akin. Wala akong pera, tigilan ninyo ako. Pero nay, hindi pa kami kumain. Sabi ko pa kay nanay, itulog mo na lang yan, lilipas din yan, sa kalasing si tatay ninyo. Matulog na kayo, ang sagot sa akin ni nanay, dahil sa madalas iyon din ang nangyayari. Sanay na kami. Minsan isang beses lang kami kumain sa isang araw, maswerte na kapag may napulot kaming pagkain sa basurahan. Sandali kuya, sabi ko na may nakita ako na isang bote ng mineral na may halos kalahati pa ang laman na tubig. Nakita naman agad yun ni kuya at agad na pinulot. Agad ko rin na ibinigay kay Len ang tubig. Halos pareho kaming nakakaramdam ng gutom at uhaw, kaya lang pinauna namin si Len na uminom. Ano ka ba naman, hati-hati tayo, hindi ka man lang nagtira, sabi ni Kuya Renny kay Len. Dahil sa uhaw at gutom siguro, inubos lahat ang napulot namin na tubig, meron tayong makikita dyan. Sabi ko na lang kay Kuya, kaya tuloy lang si Kuya sa pagtulak ng kariton. Yung Jollibee akin yan, akin naman yan sa McDo. Pag-aagawan namin ni Len, nang dumating kami ng dump site, marami kasi kaming nakita na supot ng basura, at marami kaming nakitang mga tirang pagkain, may manok, may kanin, at iba pa. Itabi nyo muna, ipunin natin, pilian natin mamaya at pagpapagin, sabi ni Kuya, dahil ang mga pagkain na nasa basurahan ay kahalo na ng mga iba't ibang klaseng basura,
Marami nga kaming nakuhang tirang pagkain, kaya lang iuwi pa namin iyon para ipaluto kay nanay. Minsan adobo, minsan prito ang luto. Nakabenta na rin si kuya ng kalakal sa halagang 27 pesos. Yung 20 pesos kinuha ni kuya, yung 5 sa akin, at yung 2 ay kay Len. Masaya na kami dahil makakabili na kami ng tinapay na almusal. Pero dahil may napulot kaming 4 na donut, yun na ang kinain namin na almusal. Habang nakasakay muli kami sa kariton pabalik ng bahay, tinanggal lang ni kuya yung parting may kagat sa donut, yung walang kagat ang kakainin namin. 11:00 ng tanghali nakabalik na kami ng bahay. Si Len naman ay nakatulog muli sa kariton. Ano, kumita ba kayo? Magkano? Ang tanong agad ni nanay sa amin. 27 lang nay, sigaw ni kuya, akin na, para makabili ng bigas at makakain na tayo. Wala pang almusal ang tatay ninyo, sabi ni nanay. Si kuya naman ay agad na ibinigay ang 20. Pero hinanap pa ni nanay yung 7, kaya ibinigay ko yung 5 piso ko. Pero yung 2 kay Len, nawala. Siguro nabitawan niya dahil nakatulog at nahulog sa kariton. Agad akong inutusan ni nanay na bumili ng kalahating kilong bigas dahil hugasan daw niya ang dala naming pagpag. Dahil mahilig ako mag-aral, nagbabasa ako ng mga napulot naming na magazine at comics. Habang naghihintay kami ng luto ni nanay, excited kami ni na kuya dahil makakain na naman kami ng chicken. Ano pare, nalasing ka kagabi, nakarami tayo. Ang naririnig ko na usapan sa labas ng aming tinitirhan. Nakita ko ang kumpanatay na madalas na kainuman nila. Nag-aalok muli ng tagay, hangover nga ako. Ang sagot pa ni tatay, sakto pare, may nadilihensya ako na 1 bote. Tuloy natin, pulutan na lang ang kulang, sabi ng kumpar ni tatay. Kami naman ay naghahanda na para kumain ng tanghalian kahit na 4:15 na ng hapon. Masarap ba yan? Sakto, pulutan yan. Sabi ni tatay na makita na bitbit ni nanay ang 1 mangkok na adobong manok na napulot namin kanina sa basurahan. Halika, shot tayo ulit, akbay ni tatay kay nanay, na agad naman sumunod si nanay. Dala ang ulamin sana namin. Nakita ko na inilapag nila ito doon sa maliit na lamesa, na pag-iinuman nila na ulam namin yan, sabi ni kuya. Pero parang walang narinig si nanay. Nakita ko na tumulo ang luha ni Kuya Rene. Alam ko na gustong magreklamo ni kuya, pero tiyak na masasaktan lang siya. Ganon kasi sina tatay at nanay, lalo kapag si tatay ang pumalo. Kaya kaming lahat ay takot talaga, lalo na kay tatay. Kuya ito, bili ka ulam natin, sabi ni Len, sabay na inaabot ang 2 piso na binigay ko sa kanya kanina. Itinali pala niya sa dulo ng goma sa dulo ng kanyang damit, agad naman kinuha ni kuya. Alam na kasi ni kuya kung ano ang bibilhin niya, sitsirya yun na pwede namin ulam, dala ang 2 piso. Lumabas si kuya. Rene, saan ka pupunta? Tanong ni tatay. Kay kuya, bibili po, sagot ni kuya. Sabi mo wala kayong pera, akin na yan. Sabay agaw sa 2 na hawak ni kuya. Ibili mo mga kami ng sigarilyo, sabi ni tatay kay nanay, na agad din na tumayo at sumunod. Bumalik si kuya sa amin na umiiyak. Hindi siya nagsasalita, pero nakita ko ang ginawa ni na tatay. Tara, kain na tayo, sabi ko. Na lang, sabay na kinuha ko ang tirang mantika sa kawali at konting tuyo doon sa bote. Yun na ang inilagay namin sa kanin para iulam sa aming tanghalian. Laging ganun ang nangyayari. Lumaki kami sa ganun sitwasyon. Tamad si tatay, si nanay ay sunod-sunuran sa kanyang asawa. Kaming mga anak ang naghahanap ng basura para may makain. Lahat yan ay natiis ko. Lahat ay nagagawa namin ng paraan. Basta magkakasama kaming 3 magkakapatid. Pero hindi lang pala iyon ang aming sasapitin. Hazel, dalaga ka na, may boyfriend ka ba? Baka lumandi ka na agad ha, sabi ni tatay sa akin nang minsan umuwi ito na lasing. Noon, paiwas na ako kay tatay, dahil iba talaga ang tingin niya sa akin, lalo kapag lasing, lalo na nang lumaki na ako. Narinig mo ang tatay mo, baka kung maglalandi ka lang din naman, mag-asawa ka na lang para umalis na kayo dito. Sabi naman ni nanay, nakita niya kasi si Len na nagbibihis, pero wala sa isipan ko yon. Ang laging nasa isip ko ay makaalis sa tambak ng basurang ito.
Kuya, masarap yung dala mong keso nakaraan. Mag-uwi ka ulit kuya ha. Sabi ng bunso namin kay kuya nang dumating ito. Nakapasok kasi si kuya sa paggawaan ng keso at mga palaman, kaya kahit paano, sa tulong ni kuya, nakakain na kami. Nang hapunan madalas, huling dala ko na iyon, wala na akong trabaho. Sabi ni kuya na malungkot. Bakit kuya? Sayang naman. Paano yan? Magpapasukan na. Sabi mo ibibili mo ako ng gamit sa school. Sabi pa ng bunso namin, doon ko nalaman na tinanggal si kuya sa trabaho dahil nahuli na nagpupuslit ng pagkain. Para may baon kami noon na palaman sa tinapay, nag-uwi si kuya ng keso. Nilalagay niya ito sa kanyang medyas, iniipit niya doon. Kaya nga pagdating nito sa hapon, nakaabang na kami ni Len sa medyas ni kuya. Nag-uunahan kami sa kesong napipi sa medyas ni kuya. Nagnanakaw ng pagkain si kuya para may pagkain kaming dalawa para may maibigay sa amin. Kaya lang nahuli siya ng gwardya. Kaya balik si Kuya Rene sa pagpulot ng kalakal na basura. Dalaga na ang mga anak mo, Lagring. Lumaking maganda sina Hazel at Len. Hindi mo akalain na lalaki silang ganun, sabi ng katsismisa ni nanay na naririnig ko. Oo nga, kaya ibibenta ko na lang sa kanuyan para yumaman kami, sabi pa ni nanay, sabay tawanan nila, sa tulong ni kuya. Kahit paano nakakapasok kami ni Len na school, kahit na hindi na akma sa edad namin dahil sa hinto namin sa pagpasok. Si kuya kasi hindi na nag-aral, namumulot ng basura si kuya para may baon kami, kaya lang simula naman noon, natuto na si kuya magbarkada, kung ano ang mga nakikita namin sa paligid doon, natulad na rin si Kuya Rene. Hazel, nahuli si Rene ng mga pulis, dinala agad sa presinto. Naku, tutuluyan na iyon, sabi ng kapitbahay namin. Agad din naman akong tumakbo kung saan dinala si kuya. Doon ko nalaman na sumasama pala si kuya sa mga nagtutulak ng ipinagbabawal na gamot at nalulong na si kuya dito. Pero ako, hindi naniniwala. Kilala ko si kuya, pero nagkamali ako. Ibang kuya na ang nakita ko habang nakakulong sa loob ng presinto. Umiiyak ako. Bakit? Bakit ganito ang naging buhay namin? Nagtatanong ako sa aking sarili. May kasalanan ba kami? Wala na ang kuya ko na laging ko nakakampi. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Paano ko tutulungan si kuya? Siguro nagawa yun ni kuya para sa amin, akala ko. Ang kita ni kuya sa pangangalakal ang ibinibigay sa amin na pera kaya kami nakakapasok sa school. Galing pala doon sa pagsama niya sa mga barkada niya. Dahil sina nanay at tatay, wala man lang pangarap sa amin na pag-aralin kami. Umuwi ako na umiiyak noon, naabutan ko si tatay na lasing. Anong nangyari sa kuya mo? Nakakulong na ba? Tatanga-tanga siya. Gagawa-gawa ng kalokohan tapos magpapahuli siya. Sabi pa ni tatay sa akin. Inis man ako sa sinabi ni tatay, pero hindi ako. Umimik, pumasok na lang ako sa kubeta namin at tagpi-tagpi para magpalit ng damit. Galing kasi ako sa school noon, pero hindi ko pa natatanggal ang aking damit. Tay, anong ginagawa ninyo? Tanong ko kay tatay. Sabay na piglas, dalaga ka na. Kaysa naman iba makinabang sayo, dapat ako muna, sabi ni tatay. Umiiyak ako at napupumiglas, pero walang laban ang aking lakas, wala akong nagawa sa kagustuhan ni tatay. Umiiyak ako habang nakahiga, habang nagpupunas ng luha at dugo sa aking mga hita. Galit ako dahil nakulong si kuya, pero mas galit ako dahil ginawa ng aking ama. Umalis si tatay na parang walang nangyari. Noon pa man ramdam ko na ang gusto ni tatay. Kaya lang iwas din siya kahit paano dahil nandyan si kuya, malaki na kasi si kuya at lagi akong pinagtatanggol. Sumasagot na rin si kuya kay nanay at tatay at alam ko na kung nandito si kuya, hindi papayag iyon na mangyari sa akin ito. Lalabanan niya si tatay. Ano naman inaarte mo Hazel, kahapon kapag anyan, iyak ka ng iyak, wala na tayong magagawa sa kuya mo. Ginusto niya iyon, sabi ni nanay. Akala niya dahil sa pagkakakulong ni kuya, Nay, may sasabihin ako sa'yo. Sabi ko kay nanay, dahil gusto ko magsumbong sa ginawa ni tatay. Hay nako, Hazel, tigilan mo ako. Sa kaartehan mo, baka malasin pa ako sa sugal nito. Tigilan mo nga yan kangangawa mo.
Sabi pa ni nanay na hindi man lang interesado sa mga sasabihin ko. Tapos bumalik ulit doon sa kinuupuan niyang sugalan. Simula noon, lagi nang ginawa ni tatay iyon sa akin. Minsan halos gabi-gabi. Kaya madalas hindi ako umuwi sa amin, sa kalye na ako madalas. Pero inaalala ko ang aking bunsong kapatid. Baka gawan din siya ng ganun. Kaya sinasama ko rin. Gustong gusto ko nang sabihin kay nanay ang ginawa ni tatay. Dahil alam ko nakampihan ako ni nanay. Pero isa palang pagkakamali iyon, Hazel. Tawag ka ng tatay mo. Ilang araw kang hindi umuuwi. Saan ba nagpupunta? Sabi ni nanay, nang bumalik ako sa bahay, naawa kasi sa akin ang aking kaklase noon na si Maris. Meron silang tindahan na maliit na grocery. Sinabi niya sa nanay niya na palagi daw ako nasa kalye. Kaya ang ginawa ng nanay ni Maris, kapag araw tutulong ako sa tindahan nila. Libre na pagkain, saka may konting sahod, para kapag gabi lang ako uwi sa bahay namin. Noon gabi na iyon bumalik nga ako sa bahay namin at agad akong pinagalitan ni nanay kung bakit laging akong wala sa bahay. Hindi ko lang masabi sa kanya na pumapasok ako doon sa tindahan. Sigurado kasi na manghihingi lang ng pera iyon. Agad akong pumasok sa barong-barong namin. Lasing na naman si tatay, nagagalit ito sa akin. At agad akong hinila sa higaan, napasigaw ako sa pagkakabigla. At para marinig din ni nanay, pumasok nga si nanay sa bahay at nakita si tatay na may ginagawang hindi maganda. Ang ingay ninyo, bilisan ninyo, baka dumating na si Len. Sabi pa ng nanay nang makita si tatay. Nay, tulungan mo ako. Sabi ko pa kay nanay, lumapit nga si nanay sa akin at hinawakan ang dalawang kamay ko para hindi ako magpumiglas. Habang ang kanyang asawa ay baliw na sa kademonyuhan, wala pala akong kakampi dito. Umiiyak ko naman na sabi, ang akala ko na nanay ko nakakampi sa akin. Parang natuwa pa sa kanyang napanood. Pagkatapos ni tatay, nakita ko na binigyan niya ng pera si nanay para bumalik doon sa sugalan. Diring-diri ako sa pagkatao ko. Nagtatanong ako sa aking sarili, bakit ganito ang pamilya ko? Bakit nila ako ginaganito? Natigil lamang ako sa pag-iyak nang dumating si Len. Ate, bakit? Tanong sa akin ng bunsong kapatid ko. Wala. Len, kain ka na dyan. Alok ko na lang sa kanya. Ayaw ko kasi na malaman ni Len ang ginawa sa akin tatay. Lumipas ang 2 taon. Nakapasok ako ng trabaho kahit na hindi ako nakatapos ng high school. Naging janitress ako sa isang opisina ng gobyerno. Si kuya naman ay nakalaya na after 2 years, nag-usap kami na dapat magbago na siya. Nag-upa ako ng maliit na kwarto, malayo doon sa tirahan namin na nakatayo sa tambak ng basura. Sinama ko si Len at si kuya, nagpatuloy lang sa pag-aaral si Len. Si kuya naman ay nagtrabaho bilang tricycle driver. Kaming magkakapatid ay namuhay ng malayo sa aming mapang-abusong mga magulang. Galit si kuya. Lalo na kay tatay, sa oras nga raw na makita niya ito, hindi niya raw bubuhayin, sabi ni kuya. Noon kasi kung bugbugin si kuya ni tatay parang hindi tao. Hinahampas niya ito ng kahit anong bagay na makita, sinasabi na matigas ang ulo ni kuya at lumalaban na sa kanila. Awang-awa ako kay kuya noon, lalo na kapag ipinapasok siya sa sako. Buong magdamag lang siya doon sa sako, tapos si nanay, parang wala lang nakikita, ako na lang ang gumagawa ng paraan para makaalis si kuya. Iniisip ko paano na lang pala kung sabihin ko pa kay kuya ang ginawa ni tatay. Baka makagawa ng hindi maganda si kuya, iyon ang iniiwasan ko. Ayokong bumalik sa kulungan si kuya. 2 taon lang ang lumipas, mula sa pagiging tagalinis, ginawa akong supervisor ng agency namin sa opisina na aking nililinisan. Na kahit paano, malaking tulong sa aming magkakapatid. Hazel, nabalitaan mo ang nangyari sa tatay mo. Nasa hospital daw, sabi ng aking kaibigan na malapit doon nakatira sa bahay namin. Hindi ako nag-alala kung ano man ang kalagayan niya, pero pumunta pa rin ako. Naabutan ko si nanay na umiiyak sa labas ng hospital. Wala na raw ang aking ama. Nasugatan raw ito mula sa pangangalakal. Tapos hindi ginamot, kaya natitano. Agad akong pumasok sa hospital. Pinuntahan ko kung nasaan si tatay. Gusto ko siyang makita. Hindi para maaawa. Gusto ko makita na at masigurado na patay na siya.
nakaganti na ako, hindi man ako nagsumbong. Pero ibinigay agad ng langit ang hustisya sa akin. Anak, tulungan mo kaming ipalibing ang tatay mo, sabi pa sa akin ni nanay, na para bang walang siyang kasalanan sa akin. Hindi ako umimik at iniwan ko na lang siya na parang wala akong narinig sa. Sinabi niya, sina Kuya at Len naman ay hindi man lang pumunta sa dating tirahan namin nang malaman iyon patay na si tatay. Galit na galit din si Hazel sa aking ama. Doon ko nalaman na hindi lang pala ako ang ginawa ng masama. Maging ang bunsong kapatid ko, lalong nagalit si Kuya nang malaman iyon, agad siyang sumugod sa bahay dati. Ngayon wala na ang asawang mo, sinasamba mo. Galit na galit si Kuya, ang ginawa niya, giniban niya ang barong-barong namin na matagal naming natinirhan noon, na naging saksi sa mga ginawa ni tatay at nanay, walang siyang tinira. Gusto pa nga sanang sunugin ni Kuya. Naawat lang ng mga tao. Hindi na lang ako nagkwento kay Kuya, yung tungkol sa akin. Nagtaka naman ang mga kapitbahay namin noon, kung bakit galit si Kuya. Pero walang sinabi si Kuya na kung ano. Simula noon, hindi na kami bumalik pa sa tambak ng basura na iyon. Nagsikap ako, hanggang sa makarating ng ibang bansa. Tulad ng sabi ni nanay noon, na mas yayaman daw kami kung ibebenta ako sa kano. Pero hindi ko binenta ang sarili ko. Nakilala ko si Joseph dito, na naging kasama ko sa trabaho. Minahal niya ako, nirespeto, at higit sa lahat pinakasalan, malayo sa naging buhay ko noon sa Smoky Mountain. Hindi na ako pumupulot ng basura para pagkain. Nakatira na ako sa maayos na bahay, presko at malayong sa anumang pang-aabuso. Sa ngayon, nandito na kami sa ibang bansa na ninirahan. Kasama ko si Kuya Renny at si Len na may asawa na rin na taga rito. Dahil sa taga rin niya, nakatapos ng pag-aaral si Len at naging professional. Dito pilit naming kinalimutan ang mga masasakit na karanasan sa buhay namin. Wala na rin kaming balita kay nanay. Ang huling balita ni Kuya, nakakulong daw si nanay, hindi na namin inalam kung anong kaso. Dahil hindi ko pa rin sila napapatawad. Last year nagbakasyon kami sa Pilipinas, sinadya ko na dumaan doon sa bundok ng basura na dati namin palaruan ni Kuya at Len, kasama ang aking asawa. Pero wala na sa ngayon, sarado na ito, tanging bundok na lang ang natira. Wala na rin ang mga dating nakatira doon na mga kapitbahay namin. Kung matatawag man akong masamang anak dahil sa pagbaliwala namin sa aming ina, sa kabila ng maayos naming buhay sa ngayon, okay lang sa akin. Masama na, pero narating namin ito dahil sa sarili naming sikap, at kung hindi kami umalis doon, baka natulad lang din ang buhay namin sa kanila. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko sila mapapatawad. Siguro panahon na lang ang makapagsasabi. Maraming salamat po.